Nandito po tayo ngayon sa compound ng Aqua Farm Tech dito sa Avenue 81, Termer, California. Dito ho nag-start ang Aqua Farm Tech. Ito ho ay 10 years ago na inumpisahan ho ng ating CEO na si Rocky French. Makikita niyo ho dito yung ating mga circular tanks. Ito ho yung mga 90-footer na circular tanks. Ito ang ating bread and butter. Makikita nyo ho ang aeration na ginagamit namin dito ay mga paddy wheel. Yan ho ay 5 horsepower. Kung isang yun nasa kabila ay 2 horsepower. Bali 7 horsepower ho ang ginagamit namin ng mga paddy wheel dito. Ang stocking density ho namin dito sa mga 90-footer nito at 100-footer ng mga tangke around 40 to 50,000 pounds na live fish. So 40 to 50,000 yung mga 1 pounder na mga tilapia ang laman ng mga tangking ito. Yung bahay na yan, ang bahay ho ni Big Mama at ni Dr. Hirado. Yan ho ang mag-asawang yan ang sumuporta dito ho sa ating CEO si Rocky French nung tinatayo niya itong aqua farming na ito sa Avenue 81. Itong mga circular tank na ito, si Rocky French din ho ang nag-introduce dito sa Southern California upang gamitin sa pagtitilapia. Very efficient ho itong mga circular tank na ito, especially kung very high ho ang stocking density. Yung ating mga competitors na nagtitilapia, bali si Rocky French din ho ang mga gumawa ng kanilang mga circular tank. Ito yung ating holding tank. Dito natin inilalagay yung ating mga produce na ready for market ng tilapia. Ayan ho, makikita nyo yung ating aeration na uplift pump na isa. Ayan ho. At saka yung sa likod, yung mga paddy wheel ho. Intensive din ho ang ating aeration system dito dahil unang-una, nandito na ho yung mga tilapiyang ready for market, ng mga live tilapia. Bali ho, ang market natin dito sa Amerika ng tilapia are live market. Hindi ho frozen market ang ating market. Mga buhay hong tilapia ang ating binebenta. At yung makikita, kami ho ang supplier na dito sa Southern California and Northern California. Bali ho ang produce natin ng mga live tilapia ay nakakarating ho sa San Diego, Los Angeles, Sacramento, San Jose hanggang San Francisco po. Doon nyo makikita yung ating mga produkto. Kung kayo ho ay pumupunta sa mga store at makikita nyo sa aquarium yung mga tilapia o kaya sa restaurant may makikita kayong tilapia na nakalagay sa aquarium, yun ho ay ating mga produce. Bali, we're the only one who can really supply the live market ho. Local ho ang supply ng live market. So, binibenta ho natin kung ating produce na tilapia not less than $2 a pound dahil ho, very expensive ho ang pagtitilapia dito sa Amerika. Ayan ho, makikita nyo yung ating mga feed bin, lalaki ho, bali 5 tons ho ang mga laman yan. Yan ho ang sikreto ng ating tilapia, kaya masarap ho ang ating tilapia, yung waste management at saka ang pinapakain ho natin dyan, yung mga feeds. Hindi ho algae ang kinakain mostly ng ating tilapia, kaya ho walang offbeat na lasa yung ating mga tilapia. Masarap po. Most of the expense ho ng pagtitilapia dito sa Amerika ay napupunta yung 30 to 60% ng expenses, operating cost namin ay napupunta lang sa feeds. Ito ho yung aming mga 60-footer na mga tangke. Dito ho namin inilalagay yung mga fingerlings na galing sa 30-footer. Ayan ho, yan ho yung mga 60-footer natin. Ito ho, piniprepare ho namin ito. 60-footer na ito na tangke. Diyan ho namin ilalagay yung fingerlings na galing dito sa mga 30-footer. Yan ho yung ating mga 30-footer na mga tangke. Bali ang ginagamit na aeration ho namin dito is air pump. Makikita nyo ho itong mga 30-footer na ito na mga tangke. Meron ho mga takip na mga net at chicken wire to prevent the birds in eating our fingerlings, especially mga pelicans ho, napakarami ho dito. At saka ho yung mga night bird pag
mamomolestahan ho itong ating fingerling kung hindi ho natin tatakpan ito ng net at mga chicken wire. Ayan ho, makikita nyo yung ating mga fingerlings. Medyo malabo lang ho, hindi natin maanino ng maigi. Diyan ho namin inilalagay yung aming from hatchery fry. Doon ho namin hina-hatch yung mga iklog sa hatchery. And then after that, we put it here sa 30-footer ho. Bali ho, ang aming produce, number 1 right now is tilapia. Pero ang ako farming tech from 40 acres na farm na tilapia ay diversified na po sa produkto dahil meron na ho tayong catfish farm located ho ito sa 66 Avenue 66. Ito ho ay 80 acres na catfish farm. So ang produce ho natin from tilapia, catfish, at ngayon ho we will try to raise shrimp dito ho sa Southern California. Magiging pioneer na naman po yung ating si Rocky Friends sa pag-raise ng shrimp for live market dito sa Southern California. Yung mga oval tank yan, yung mga naunang mga tangking ginawa ho ng ating CEO, yung sila ho ay nag-uumpisa dito sa Avenue 81. Yan ho. At ito hong mga circular tank na ito rin ho, yung mga naunang circular tank na itinayo niya dito sa Avenue 81, ito ho ay mga 60-footer. Nung sila nag-uumpisa nila Big Mama at Dr. Hilado. Yan ho, makikita nyo ho sa gitna yung holding tank. Diyan ho nila nilalagay yung kanilang hinarvest dito sa 60-footer ready for market noon ho sila nag-uumpisa. Ito ho, another oval tank na makikita nyo. Diyan ho namin ilalagay yung aming mga broodstock. Bali ho makikita nyo sa background, yan ho ay mga grapes. Bali napapaikutan ho itong farm namin ng grapes. Ito ho ay grapes plantation ho, nakapaikot ho sa amin. Matatamis ho yung grapes na yan. Yan ho, another 60-footer na empty ngayon at aming piniprepare at dyan na ho namin ilalagay, ita-transfer yung aming mga fingerlings from 30-footer. Ito, another 60-footer, bali yung aeration ho namin ginagamit dito ay aerator. Makikita nyo yung mga tilapia natin. Bali ang flow ho ng aming stocking is from hatchery, 30-footer, 60-footer, 90-footer, 100-footer, and then holding tank. Ito ho ang aming shop. Dito ho namin ginagawa ang maintenance ng aming mga equipments. At saka dito rin ho namin ginagawa yung mga ibang mga takip ng mga paddy wheel at kung ano-ano pa. Ayan ho ang bahay ho ng ating CEO na si Rocky Friends. Diyan ho siya nakatira 24 hours. Ho siyang nagbabantay dito sa farm natin na ito na ating bread and butter. Kasi ho, pag kami namatayan ng isang tangke doon sa aming bread and butter na tangke ng mga 90-footer, we're done for the year. Lugi na po tayo, especially right now, we're expanding. We cannot afford na mamatayan ho tayo ng isda. Ito ho ang ating mga dirt pond, nakikita nyo dito. At yan hong trailer house na yan ho ay gagawin natin at yan ho ang titira ng ating farm manager na si Irma. Kanina pa ho natin pinag-uusapan ng tilapia. Ang tilapia ho sa mga Asian, hindi ho bago ito. Bali, introduce ho sa atin ito noong mga 1950s ho, itong tilapia. At Mozambique ang species ho na inintroduce ho sa atin. Mga late 50s ho na dinala ito sa Asia. Bali, ang tilapia ho belongs to the cichlid family ho. Ayan ho, makikita nyo yung relatives ng tilapia. Ayan ho, kamukha ho ng tilapia yan. Ayan, another cichlid na isda. Makikita nyo ho, ang tilapia ho is more than 100 species. And it belongs to the cichlid family. Ayan ho, ang gaganda ho. Itong mga klaseng cichlid na ito ay mga pang-aquarium ho ito. Hindi ho ito ginagamit sa aquaculture. Kita ho, very colorful po itong mga isdang ito. That belongs to the cichlid family na where tilapia belongs. Mga isda mga mouth brooder ho ito. Bali ho sila, pagka ho, ayan ho, makikita. At dun very protective ho itong mother tilapia, kaya ho sila mabilis dumami. Ayan ho yung isang klase ng
tilapia dun sa Africa. Nakikita nyo ho. Bali ang tilapia ho, upon maturity, mga 5 to 6 months, nagbe-breed na po yan at nilalagay nila sa bunganga nila yung mga iklog. Actually, yung mga Egyptians ho, ang mga unang nag-breed ng tilapia. Bali ho si Cleopatra, ang kinain ho niya tilapia. Pati ho si Julius Caesar, si Mark Antony, nakakain ho ng tilapia. Dahil ho ang tilapia, ito ay native ng Africa at Middle East. Doon ho sa Israel, tawag ho nila dito Saint Peter Fish dahil ito pa yung mga hinuli ng mga apostles at ito pa yung mga pinakain nila sa mga ni Jesus Christ, sa mga tao. Nakalagay ho yan sa Biblia. Yan ho, mga 5 to 6 months lang ho yung tilapia nga, nagbe-breed na. Yan ho yung tilapia na napakalaki. So, ayan ho, makikita nyo yung tilapia nga, napakalaki ho niyan. Saan ho ba yan makikita? Yung tilapia yan, saan kaya galing yung tilapia yan? Laki naman ito. Iyan ho, ang baby ng ating CEO'ng si Rocky Friends. Dito ho nyo makikita yan sa Avenue 81. Pinapakita ho yung Pakita mo, broodstock natin. Ayan ho. Kung may yung itlog ho ng tilapia dun sa bunganga. Yan ho si Tatay Kare. So nag-observe ho dito sa ating fish farm. Dahil sa Pilipinas, sabi ho sa kanya ay mag-seminar. Kaya old-timer ho ito, American citizen ho yan. Sabi niya, ba't ako magse-seminar? Puntahan ko na lang yung aking kaibigan na si Rocky Friends at doon na lang mag-seminar. Kaya ho, nandiyan siya at inobserbahan niya yung ating pagtitilapia dito sa Amerika. Bale yan ho, si Rolly pinapakita na naman yung yung female tilapia. Makikita niyo ho yung iklog na nasa bunganga at nilalagay ho nila dun sa balde. Bale ho, kinukolekta nila yung mga iklog sa bunganga ho ng tilapia. At yun po ay dadalhin natin dun sa hatchery at dun ho natin i-incubate. Bali ho, ang in charge naman dun ho ay ang ating farm manager na si Irma. Bali ho, makikita niyo ho dito si Arman, si Rolly, si Tatay Kare at yung ating CEO na si Rocky Friends. Na only this time, yung ho makikita itong nakalusong sa tubig. Dahil ho, very siya dito sa ating mga broodstock na ito. Talaga hong man to man ang kanyang pagbabantay at chinecheck niya how healthy and how kung okay pa ang ating mga broodstock. Ayan ho, si Tatay Kare, nag-observe ho siya dito sa ating farm. Yung kanyang matututuhan ho dito sa ating pagtitilapia ay magagamit niya sa Pilipinas dahil balak ho ni Tatay Kare na magtilapia ho sa Pilipinas. At siya ay pinagse-seminar pa doon. Sabi niya, doon na lang ako sa Amerika mag-seminar at pumunta na lang ako doon sa aking kaibigan na si Rocky Friends. Ayan ho si Armand, kapatid ho yan ni Rolly. Yan ho yung ating farm manager na naka-assign sa Avenue 66. Doon ho sa ating catfish farm. Bali ang this is the 6th time na kanilang pag-spawning ng tilapia ho. Bali, ang ginagamit nating spawning tank natin dito is dirt pond. Bali ho yung mga tilapia, gumagawa ho, yung male tilapia, gumagawa ho ng nest. At dun ho nilalagay ng female tilapia. Yung kanyang iklog at ipe-fertilize naman ho ng male. Kanya bitawan ito sa kanyang bunganga. She sees to it na ito ho ay magsusurvive. Yan ho ang sikreto ng tilapia kung bakit sila mabilis dumami. Sa early stage pa lang, protected na ho sila. Yung mga predators, wala na hong hindi ho nila makakain yung mga iklog saka yung mga fingerlings, yung mga fry na nasa bunganga ho ng tilapia. Sabi ng maliliit ano? So yan ho yung ating mga broodstock. Baits. Anong racket ni Hill ngayon? So wala na ang iklog? Wala na, puro na ito fry. Okay. So ito ng last batch. Oo.
class, ito na yung natira. Hmm. Sa tab na may oxygen na. Oh, okay. Lahat? Oo. Habang nagmamas yung mga itlog, yung ano lahat, unti-unting kinukuha, nililipat dun sa tab na may oxygen. Hmm. Pag nag-swim up na yung fry, Ito na sila. So ito yung last batch. oo. Hmm. Minta natin ng grader. Kahit i-grade mo pa rin? Ha? I-grade mo pa rin siya? Oo, wala yung malaki sa maliit. Okay. Para, kasi yung malaki na yan, So, taga, so ihiwalay mo yung malaki sa maliit. Tutulisin. Okay. So grader yan ng fingerlings. ng fry. Yan ang fry. Yung ano, may mga malalaki. Yan. Mm. Ito ngayon, ang papatay dun sa mga maliliit. Pag hindi makuha, Okay. mga pang-grower. So, ilipat natin ito sa kasama ng pang-grower. Oh, so inililipat mo yung mga fast grower. Yan. So after a month. Ha? Oo. So anong ginagawa mo? Ngayon, yung bucket na yung ginagamit pag-transfer, lagyan ng kaunting tubig. Para hindi mamatay yung isa ba kasi mga ano pa. Marami sila. So, tapos, kinukuha yung weight ng tubig at saka balde, sinisili yan. Ang bago lagyan ng Iter mo. Iter mo ulit. Yan, sis. Kailangan yung movement dyan ng ano, ng finger length, pabilisan. Kasi pag na-delay ka, marami kang okay, na-level ko.
Ilan? 10 grams. 10 grams ba? 10 grams, ano? Okay. Kaya ka ako, meron yata nga 10 grams. So 10 grams, nililipat na ho namin sa 60 footer. Sandali lang, sandali. Especially ho ngayon, busy kami. Sige, Amoy naman yung table pagkasunog ba? Oo. Pag naamoy na nasunog, tiro na yan. Sunog. Dun sa X-ray, pinakount na yan. At saka yung stocking dito. So ang iyong stocking density dito sa 30 footer is 30,000. ilan? 30,000 pieces. 30,000 pieces from hatchery Oo. to a 30 footer. Okay. Tapos ng machine. Teka, from hatchery, From hatchery, lipat sa dito sa 30 pot. ilang grams siya na pag Ayun, ano pa lang yan, after a month? After a month, mga 5, ano na yan, 5 grams. 60 days, Maging 10 grams na yan. So, yan ang good size for stocking sa ano, 60 sa 60 footer. Oo. Okay. Harap kasi kami ka. Hindi, kaya mo na. At ako'y tatanong. Ang beauty niyan eh. Ako na ako. Puro pisngi na. Hindi ka no. Naglulublob sa tubig. Kung sa butikan ba? At Ay, lamig at init. Yung 5 pesos ay kulay green din eh. si Jose Rizal. Si Ninoy na lang. Ah, Ngayon yung green na $1 mo. Yung dilaw ba? Yung dilaw. $50 yung si ano. Franklin kasi, si Kwan yun eh. $100 yun eh. Oo. Ngayon may green naman sa Pilipinas. Kuha mga ako ng piso pinakamalaking pinakamalaking ano mga kaya yan, pinakamalaking Ito. yan, ayos na. O yan. Lagyan dyan. Ito ba lang ba? Para meron tayong comparison. Yan na. So, ganito kalalaki yung mga inililipat natin, ano? Ay, tumalon na. So, ayan ho. Ayun ho ang penny, ayan ho yung mga fingerlings na inililipat namin sa 60 footer. 1 month ho yan. Ayos. Bali yun 1 month, ano? Aha. Okay. Sandali. So, bali ilan na Irma yung mga naililipat nyo ngayon sa iyong notebook? Doon sa ano, Hindi, mula dito, pupunta sa 60 footer, 20,000 20,000 na. So, kwan na, kulang pa ng kwan. ng 30. 30. Pero nakakuha na ako doon sa ano, sa kabilang tangke. Okay. Aking mahal, baka matanggap mo
ay sila pula-pong lumulutang. Sa gaan ba? Nung ang gaan nung panon, yung bang sentimos. Tingsil sa atin, kone. Ano? Lumulutang na eh. Ay, hey, lumutang na ba? yun eh. Sa likuran, may kuha na bangus eh. Oh, shit. Baka susunod dyan, ibon na, lilipad na siya. Ayan na. So, ito po ang flow ng aming grow out hatchery. 30 footer, 60 footer. Habang lumalaki ho sila, nililipat po namin. Itong 60 footer na ito, it can support around 10 to 15,000 pounds na tilapia. Kasi sa 1 pound, around 454 grams ho yun eh. So ito, kung mga 50 grams sila, so i-multiply nyo ho yun, yung sa 15,000 to 10,000 pounds, yun ho kayang isporta dito. We compute it by pounds, not by pieces, ang pagsuporta ng mga tangke. So this was introduced by Rocky Friends dito sa California. Siya ho ang pioneer dito. Itong circular, most of the technology na ginagawa namin ho dito, yun ho ay mga brainchild ni Rocky Friends. Habang kumakain yung mga isda, o ayan na ho yung ating masisipag na mga kwan ni Alipores ni Chief Rocky. Ako ay masisipag na mga Alipores ni Chief Rocky. Ito yung aming feed bin. Ilan na laman ito? Ilang tons? 5 tons ata yung naman yan. 5 tons. Oo. So ito ho ang routine ho nila. Ito yung demand feeder. Bali ilang gaano karami nauubos ng tilapia amin? 3 gram ito. 3. So, Sa isang araw? oo. Sa isang araw ho, 3 drum ang nauubos nila. Ayun ho yung mga feeds. 500 pounds siguro. Mahigit 500 pounds. 500 pounds. So ilang percent ng protein ito men? Kasi sa fingerlings, at least 39 to 38 to 40% ang protein niya. Very high sa fingerlings. So, mga Mahal mahal ang feeds doon. Dito, 27 yata to 30. 30 oh. Ganito ito, simple lang itong ating demand feeder nito. Very efficient. Ayan, makikita ho niyo yung feeds bumabagsak. Ayan o, kinakain ng tilapia. Yun nung nasa ilalim. Ano yung nasa ilalim men? 2 liter soda. Oh, 2 liters. Na coke ba? So yun nung wire na nando doon na nakakuha, yun nung nakukuha ng mga tilapia. Kaya bumubukas sa ilalim, parang pendulum style. Very efficient, economical. Saka isa pa, lahat ng mga tilapia nakakakain dito. Ito ang grow out namin. Ito ang bread and butter, mga 90 footer ho ito. At saka 100 footer. So from 30 foot, from hatchery, 30 footer, 60 footer to 90 footer to 100 footer. Ito ho, it can support 40 to 50,000 pounds. So 40 to 50,000 na 1 pounder na mga tilapia. So ang stocking density ho namin dito mataas. Kaya ang pod wheel na ginagamit namin, makikita nyo lalaki. Ilang horsepower ito men? Malaki na yan. 5 horse yun. Yung maliit na yun, 2 horsepower yun. So 5 saka isang 2, 7 horsepower ho. Ang nag-aerate at the same time aerate yung kanyang sweeping action para ma-eliminate ang waste. Kinakailangan ma-eliminate agad ang waste dahil maraming
laman itong tangke para ma-minimize ho yung accumulation ng ammonia, nitrite, saka yung mga ano, napapatay sa kanila. Ngayon, pagka nag-brown out, back up ho kami dito. Ayan ho yung aming mga generator. Dalawa ho yan. Malalaki. So, eto, kasi medyo kunho yung mga tilapia, nandito ako nahihiya. Ayan ho yung mga feeds bumabagsak. Ayan yung mga tilapia natin, oh. Malalaki na sila. So dito minimize so ang waste ng feeds. Kasi 30 to 60% to ng operating cost namin napupunta dito sa feeds. Kaya medyo malaki rin ang gastos ba. So, very critical din ho ang location ng feeder. Kasi kung malapit sila dun sa paddle wheel, mayayari sila, tatamaan ho ba. Kaya yan, nakikita nyo ang location niya. Okay, nandito sila. At the same time, maganda ang quality ng tubig dito. Anong gagawin mo? Ayan ang service ng ating mga kwan, mga tauhan ni Rocky. Sanay ho yan. Kasi sa kalabaw nakasakay dati yan Kaya sanay yan tumayo sa motorsiklo. In between sa dalawang circular tank namin. Kasi pagka hinarvest ho yung mga tilapia, para ma-minimize ang stress nila, diretso na ho dito. Dito pinipick up nung mga kumukuha ng namin, broker. Kasi ang market ho namin is live market. Kinakailangan ho ma-minimize yung stress para yung mga intact ho lahat ng mga kaliskis nila. Dahil ho ang mga broker namin, yung iba galing pa ng San Francisco, at ang outlet ho, mga malalaking restaurant, ngayon yan nakadisplay sa aquarium. So pagkakakain ho yung mga tao, gusto nila ng presong isda, yun, makikita nila yung mga isda namin. Ngayon, pagka yung mga kaliskis niyan, kulang-kulang, at saka mukha bang mahihina sila, hindi ho orderin ng mga customer. Kaya yung mga isda ho namin, very healthy and very strong. So ang travel niya, almost 700 miles from Thermal to San Francisco, intact pa rin yung kanilang mga scales. And very palatable pa rin ang itsura nila. So, strong and healthy ho ang aming produkto. Kaya we are the only fast growing company dito sa Thermal. Mga competitors namin wala na. Itong circular tank nito, ang kagandahan at advantage ho nito, yung waste management, especially kung very high ang inyong stocking density. Very efficient to ang waste management ito. Napupunta ho ito sa center pipe. Ayun ho, dun ho lumalabas yan. Lahat ho ng mga tae, lahat ng mga waste materials, lahat ho ng mga hindi nakain ng mga feeds, lahat ho ng kinain ng tilapia, yan ho pumupunta sa gitnang yan. Yan ho nga paddle wheel na yan, at the same time yan ang nag-aerate at saka yung nagbibigay ng sweeping action, yung paikot, circular movement ng tubig ho. Kaya pati yung tilapia na exercise. So computed ho ni Rocky Friends lahat ito, yung velocity against conversion ng food to growth against energy na nakuha nila, na use up. So firm ho ang karli ng aming mga tilapia dahil unang-una meron kaming ito nga, may yung flow ng tubig. So kasi importante ho dito sa Amerika yung firmness of the meat, presence of yung mga langis niya, oil,
saka yung lasa. Kaya itong lasa ng aming tilapia masarap po. Kasi nga ang water exchange po namin maganda, saka yung waste management, and then control po ng mga algae, nagbibigay ng offbeat na mga lasa sa mga tilapia ho. Ito yung outlet to, dito lumalabas yung mga dumi. Ayan o, makikita nyo yung mga tae, lahat po ng dumi ho dyan. Kaya maganda ho ang aming waste management. Makikita nyo yung mga tae, lahat ho, nandiyan dyan o. Ayan o, dinidrain ho namin yan, full drainage siya, open ho siya, twice a day. Depende ho dun sa pagkain ng tilapia, yung biomass nila against dun sa kinakain. Dahil mataas ho ang aming stocking density, kaya very particular ho kami sa waste management para yung lasa ho ng aming tilapia ay masarap. Dahil ho ang Amerika, iba ho ang ating consumer dito. Very choosy ho sila. They can afford na bumili with, but they demand a quality klase ho ng produkto. Kaya very mahirap po ang American market. Dito pagka nakalasa sila ng masama, wala ka na, sira ka na. So we maintain that. Itong circular tank na mga ito na in-introduce ng ating Rocky Friends, actually yung mga ibang fish farm sa kanya ho nagpapagawa ng mga circular tank. So siya ho ang mga circular tank ng mga ibang competitors namin, siya ho ang gumawa. Siya lang ho ang nakakaalam pa paano paggawa nito eh. So ayan o, nakikita nyo yung mga tae na lumalabas. Actually yun, mas marami pa dapat ito, kaya lang maaga pa, dinrain na ho nung ni Rolly. Yung lumalabas na tubig, ganyan din ho kadami yung tubig na pumapasok. Kaya ganyan ho kagrabe yung water exchange natin. Ngayon yung pump po namin, deep well, 30 horsepower ho ang bawat yung pump. Ito na ho yung nagpag-harvest ng ating mga produce na tilapia dito sa ating bread and butter ng mga tangke. Ito ho ay 100 footer na tangke. At makikita nyo ho ay yung lambat na iniikot nila doon sa tangke, at nakapatay ho yung ating paddle wheel. Ayan ho, makikita nyo, bali kinukulong ho nila yung mga tilapia. I-harvest ho nila ito, at dito nyo ho makikita ngayon paano ang pag-harvest ng ating mga masisipag na mga empleyado. Yan ho yung ating farm manager dito na si Irma. Bali ho, itong klase ng pag-harvest na ito, diretso na ho dun sa ating holding tank. Ayan ho, yung tabi ng holding tank. Kaya this is one of the innovation na ginawa ho ng ating CEO, si Rocky Friends, na nagtataka yung kadamihan ng mga farm kung bakit yung ating mga tilapia is very strong. Isa ho ito sa mga sikreto ho natin. Diretso agad sa holding tank. Kaya nami-minimize ho ang stress ng mga tilapia. Ayan ho ang ating mga produce na tilapia. Bali, ilalagay ho nila ito sa holding tank. At pipiliin nila yung mga ready for market ng mga tilapia ho.
Bali ho, ang mga natira na lang ng mga empleyado natin dito sa aqua farming ay yung mga masisipag yung mga Pilipino. Dahil ho, yung mga Meksikano dating mga empleyado dito, naging matitigas na mga ulo at ayaw na magsilusong sa tubig. Dinadaya pa ho yung kanilang time card, kaya kinire out na ho ng ating si Rocky Friends. Kaya yan ho, yung ating masisipag ng mga empleyado, ng mga Pilipino. Mahirap kong kumuha ngayon ng mga empleyadong kamukha ng mga ito. Yan ho, si Arman, yung magkapatid. Yun ho si Joe, isa ho sa mga, yan ho ang mga kasama ni Rocky Friends na nag-umpisa ng tilapia farming dito sa Southern California. Bali pioneer din ho yan. Yan ho, yung dating empleyado ni Rocky Friends. Ngayon may part-timer na lang ngayon dito sa ating farm. Tumutulong ho siya sa pag-harvest. Ayan ho, makikita nyo na yung ating mga produce at tinitingnan ho ng ating farm manager yung ginagawa ho ng ating mga masisipag na empleyado at makikita nyo ho itong lambat, naka-double look po siya. Yan ho, isa rin ho yan sa mga innovation na ginawa ho ng ating si Rocky Friends, yung technique na yan. Ayan ho, nilalagay na ho dun sa malapad na plastic na batya yung ating produce na tilapia at kanila na hong pinipili yung mga ready for market ho. Ayan ho, makikita nyo, mabibilis ho yung kanilang mga pagkuha ng ating mga tilapia papunta diretso dito sa ating holding tank. Kaya makikita nyo, parang tumalon lang yung tilapia. Kaya yan ho, isa sa mga sikreto ho natin. Bali ho, yung pagpipili ho ng mga tilapia, kahit po matatagal na ginagawa ng ating mga empleyado yan, nila Arman at saka ni Joe, ay may technique ho yan. Kung hindi ho kayo marunong, may matitibo ho kayo sa kamay nyo at masakit ho yan. Ayan ho, ang technique ho dyan, huwag nyo nga hawakan masyado yung tilapia para hindi kumalag. Tender loving care ho ang inyong gawin na paghawak dyan. Kaya hindi sila masyadong papalag at kayo matitibo. Yan ho ang technique dyan. Oh, engineer, di naman makita yung mukha mo. Bali siya, yan ho, si Joson Sean. Yan ho ang ating kasama ni Rocky Friends na yung mga pioneer ho yan sa tilapia farming. Bali, baka yan ay maging isa sa mga investor na ho natin dito sa aqua farming. Baka wala nang pambayad si Sep. Kukuha na lang ako ng kwan, sabi siya siguro. Pambayad. Pambayad ba? Bumagsak. Ako
Bakit nilalagay niyo doon? Apaw? Apaw?